Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok kami ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, electric vehicle na gawa sa recycled materials dadalhin ng mga PUP students sa Poland para sa Eco Marathon 2026. 8 bagong electric buses, dagdag ng Quezon City sa libreng sakay program. Simbahan sa Tondo, idedeklara na bilang minor basilica sa May 11. Panukalang 10-day leave with pay sa mga manggagawang Pinoy, inihain sa Kamara. University of the Philippines muling naghari sa UAAP Season 88 Street Dance, pinasigla ang Filipino pop culture sa entablado. At Ian Constantino napaiyak matapos ma-sold out ang tickets sa kaniyang anniversary concert sa loob lang ng halos 6 na oras. Sa ating unang The Better News ngayong araw, mula sa isang simpleng likha ng mga estudyante mula sa Polytechnic University of the Philippines hanggang sa nag-iisang pambato ng bansa sa isang Eco Marathon sa Poland. Ganyan ang istorya ng prototype electric vehicle na tinawag na Sidlak o nangangahulugang liwanag o ningning. Ang sasakyang binuo gamit lamang recycled material. Silipin sa The Better News report ni Millie Borja. Naghahanda na ang mga grupo ng estudyante mula sa Polytechnic University of the Philippines para sa kanilang pagsabak sa Shell Eco Marathon Autonomous Driving Competition na gaganapin sa June 24 hanggang 28 sa Poland. Ang PUP Wired, ang official na student branch ng Institute of Electrical and Electronics Engineers, kasama ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA RTC-NCR, ang magsisilbing nag-iisang kinatawan ng Pilipinas sa prestiyosong kompetisyon sa energy efficiency. Bit-bit ng kupunan ng kanilang likhang prototype electric vehicle na Sidlak, isang salitang Bisaya na nangangahulugang liwanag o ningning na sumisimbolo sa kanilang adhikain para sa mas malinis at sustainableng kinabukasan ng transportasyon. Pinangungunahan ng grupo ni Christian Marl Maranon bilang team manager, kasama si Angel Ortega bilang technical lead at iba pang miyembro na nakatuon sa mechanical design, fabrication, electrical systems, software development at ergonomics. Higit pa sa kompetisyon, layunin ng Sidlak na itulak ang advokasya ng sustainability sa pamamagitan ng inobasyon. Ang sasakyan ay binuo gamit ang mga recycled material mula sa mga lumang proyekto at scrap components bilang tugon sa lumalalang pangangailangan para sa malinis na enerhiya. Ayon kay Maranon, nais nilang ipakita ang kakayahan ng mga Pilipino sa pangdaigdigang entablado. Kaakibat nito, sinusuportahan din ng proyekto ang mga layunin ng United Nations Sustainable Development Goals, kabilang ang malinis na enerhiya, inobasyon sa industriya, sustainable cities at climate action. Sa nalalapit na kompetisyon, nananawagan din ang kumpunan ng suporta mula sa publiko at pribadong sektor, lalo na sa kumpanyang may advokasya sa renewable energy upang matulungan sila sa gastusin sa biyahe, logistics at karagdagang development ng kanilang proyekto. Sa pamamagitan ng Sidlak, ipinapakita ng PUP Wired na kayang magbigay ng makabuluhang solusyon ng mga kabataang Pilipino tungo sa mas sustainableng hinaharap. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News naman sa mga Q-Citizen at bumabiyahe sa Quezon City dahil mas pinalawig pa ng lungsod ang kanilang libreng sakay program kung saan 8 bagong electric buses ang aarangkada na sa kalsada. Sa kabuuan, mayroon ng 16 na electric buses sa lungsod na nagbibigay serbisyo para sa mga commuter. Ang mga detalye kabilang na ang mga ruta, alamin sa report ni Dustin Bayo.
Nadagdagan pa ng 8 electric buses ang Quezon City na mas magpapalawig sa kanilang libreng sakay program na serbisyo para sa mga commuter. Inanunsyo ito ni Quezon City Mayor Joy Belmonte kung saan naabot na sa 16 na electric buses ang pumapasada sa buong lungsod. Ayon kay Belmonte, papasada ang 8 dagdag na bus sa Route 6 na naturang programa o mula Quezon City Hall patungong Gilmore na dadaan sa Tomas Morato sa darating na May 11. Kayang magpuno ang mga naturang bus na abot sa 41 passengers habang may espasyo pa para naman sa limitadong standing passengers. Sa mismong bus ay mas pinababa ang floor para sa mga pasahero habang meron na ring wheelchair ramps, handrails at fire suppression and emergency equipment. Upang matiyak din ang kaligtasan ng seguridad ay meron na rin naka-install ng mga CCTV cameras. Samantala, naturang programa ay pinatupad ng lungsod upang mapagaan ang gastos ng mga commuter sa biyahe at maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakatakda na sa susunod na linggo ang pagdedeklara bilang minor basilica sa isang simbahan sa Tondo, Maynila. Ayon sa simbahang Katolika, ginagawad ito sa mga simbahang may natatanging kasaysayan, arkitektura o espiritual na kahalagahan. Ang buong detalye alamin sa aking report. Itinakda na sa susunod na linggo, May 11, ang pagdedeklara sa Archdiocesan Shrine and Parish of Santo Niño de Tondo o Tondo Church bilang isang minor basilica. Pamumunuan ito ni Apostolic Nuncio Charles John Brown ng misa sa naturang makasaysayang araw na gaganapin alas 2 ng hapon. Inaasahan naman na magbibigay ng kaniyang homily sa naturang okasyon si Cardinal Jose Advincula. Iginawad ni Pope Leo XIV ang nasabing titulo sa pamamagitan ng isang papal decree na may petsang November 9, 2025. Ayon sa simbahang Katolika, ang isang simbahan ay kinikilalang minor basilica kung ito ay may mahalagang kasaysayan, arkitektura o espiritual na kahalagahan. Itinatag noong 1572 ang Tondo Church at tahanan ng ikalawang pinakamatandang imahe ng Santo Niño sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman para sa mga manggagawang Pinoy dahil inihain na sa Kamara ang panukalang dagdag service incentive leave para sa bawat empleyado. Sa ilalim ng naturang panukala, ang mga empleyado na tumatagal na ng 1 taon sa serbisyo ay maaari nang magkaroon ng 10 days na leave with pay. Ang mga detalye alamin pa sa report ni Mika Ariar. Good news para sa mga manggagawang Pilipino. Dahil ipinapanukala na ang pagdaragdag ng mandatory service incentive leave para sa lahat ng mga manggagawa sa bansa. Ayon kay Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan, mula sa kasalukuyang 5 araw na paid leave kada taon, isinusulong na gawin ng 10 araw sa ilalim ng House Bill No. 6602. Sa ilalim ng naturang panukala, makikinabang dito ang mga empleyadong nakapagserbisyo na ng 1 taon o higit pa sa kanilang kumpanya. Layunin nito na mapabuti ang kalusugan at kapakanan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng mas mahabang panahon ng pahinga. Kabilang din dito ang pag-amyenda ng mga umiiral na batas kaugnay ng leave benefits para sa mga kwalipikadong empleyado sa pribadong sektor. Sa ngayon ay dadaan ito sa masusing pagtalakay sa Kamara para tuluyang maisabatas. Ang Service Incentive Leave o SIL ay 5 araw na paid mandatory leave kada taon na ibinibigay sa mga empleyado. Maaari itong gamitin sa kahit anong rason na tulad ng vacation o sick leave at kung hindi naman ito magamit ay convertible ang naturang leave credits sa cash. Para sa DZRH TV, ito si Mika Ariar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tungo naman tayo sa norte dahil sa puwersang nagsagawa ng tree planting activity ang mga pulis at anti-drug enforcement ng Cordillera bilang tugon sa pagkasira ng mga kinalbong kabundukan para bigyang daan ang nooy plantasyon ng marijuana. Ang mga detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Matapos ang matagumpay na marijuana eradication operations, sa puwersang nagsagawa ng tree planting activity ang mga operatiba ng Cordillera Police at PIDEA Regional Office sa Mount Macagoon sa hangganan ng Sandanga Mountain Province at Barangay Buscalan sa Tinglayan sa Kalinga. Sa ilalim ng rehabilitation effort, nagtanim ang mga otoridad ng daang-daang pine seedlings. Tugon nito sa pinsanang iniwan ng iligal na pagtatanim ng marijuana sa mga apektadong kabundukan. Nabatid na isa sa mga dahilan ng pagkasira ng kagubatan sa Mount Macagoon ay ang pagkakaingin para bigyan daan ng nooy plantasyon ng marijuana.
Nagdulot ito hindi lang ng pagkakalbo ng kabundukan, kundi nagpataas din sa banta ng pagguho ng lupa. Sa tulong ng tree planting activity na ito, planong buhayin muli ang mga napinsalang kagubatan at ibalik ang likas na balanse sa lugar. Umapila rin ng Cordillera Police sa kampanya hindi lamang laban sa iligal na droga, kundi pati na rin sa pangangalaga sa kalikasan para sa kabuhayan ng mga komunidad sa hinaharap. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News mula sa Eastern Visayas dahil liburado na ng Department of Agrarian Reform o DAR ang mahigit 800 milyong pisong halaga ng pagkakautang sa lupa ng halos 12,000 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs ng rehiyon. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Burado ng mahigit 800 milyong pisong halaga ng utang sa lupa ng halos 12,000 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Eastern Visayas sa ilalim ng programa ng Department of Agrarian Reform, kung saan namahagi ang kagawaran ng Electronic Land Titles, halos 10,000 Certificate of Condonation with Mortgage o COCROMs na layong maibsan ng gastos ng mga magsasaka sa nasabing rehiyon. Kaya naman hinihikayat ni DAR Undersecretary Rowena Nina Taduran ang lahat ng mga magsasaka sa bansa na lumahok sa mga programa ng pamahalaan upang mas madaling makaabot ng tulong. Anya, ito rin ay nagsisilbing pagpupugay ng kagawaran sa pagod at sakripisyo ng mga magsasaka na maaaring magamit at kasaganahan hanggang sa mga susunod na henerasyon. Ang pamamahagi ng titulo ng lupa ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim rin ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, balita naman tungkol sa dagdag sahod. Epektibo na sa darating na May 20 ang wage increase para sa ating mga kasambahay o domestic worker ng Region 9 o Zamboanga Peninsula. Ayon sa National Wages Productivity Commission o NWPC, 6,000 piso na ang magiging bagong sahod ng kasambahay para sa mga kabilang sa chartered cities at first-class municipalities. Kabilang din dito ang first-class municipalities ng Sulu, gaya ng Indanan, Jolo, Parang, Patikul, Siasi at Talipao. Samantala, 5,500 pesos naman ang bagong sahod para sa mga kasambahay na nasa ibang munisipalidad ng naturang rehiyon. Muli na namang naghari ang University of the Philippines sa UAAP Season 88 Street Dance Competition. Tampok sa kanilang performance sa makabagong tribute sa Filipino pop culture mula sa musika ng Parokya de Edgar hanggang sa mga iconic na karakter tulad ni Darna at Captain Barbell. Basta sa balitang sports, ihatid yan sa atin ni Matchpoint, Mili Borja. Nangibabaw ang University of the Philippines sa isang makulay at comics-inspired na pagtatanghal upang hirangin kampiyon sa UAAP Season 88 Street Dance Competition na ginanap sa Blue Eagle Gym sa Quezon City. Sa harap ng mahigit 4,500 na manonood, ipinamalas ng UP Street Dance Club ang isang makabagong tribute sa Filipino pop culture. Mula sa musika ng Parokya ni Edgar hanggang sa mga iconic na karakter tulad ni Darna, Captain Barbell, Lastic Man, Gagambino at Saja Saturna. Sa ilalim ng pamumuno ni Head Coach Ariel Alba, nagtala ang Fighting Maroons ng kabuuang 93.33 points, 46.90 sa artistry at 46.70 sa execution upang mapanatili ang korona sa diliman at makuha ang kanilang ikalimang titulo na siyang nagdagay sa kanila bilang winningest team sa kasaysayan ng UAAP Street Dance. Ayon kay Alba, isa ito sa pinakamahigpit na kompetisyon sa liga, lalo't kapansin-pansin ang pagtaas ng antas ng produksyon ng bawat kupunan. Aniya, malaking hakbang din ang pagkakaroon ng hiwalay na entablado para sa street dance na nagbibigay ng mas mataas na pagpapahalaga sa mga mananayaw bilang atleta. Samantala, pumangalawang UST Prime matapos magtanghal ng Chinese-inspired routine na nakakakuha ng 22.17 points, habang pumangatlo ang De La Salle University Dance Company sa kanilang Love Team performance na sinabayan ng kantang Araw-Araw ng Ben and Ben na may 90.33 points. Sa kabuuan, muling pinatunayan ng UAAP Street Dance na isa itong patuloy na lumalakas na plataporma para sa talento, kultura at malikhaing ekspresyon ng kabataang Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa mundo naman ng showbiz, in less than 6 hours, sold out agad ang ticket para sa 20th anniversary concert ni Yeng Constantino. Ang tinugrang pop rock princess hindi napigilang maging emosyonal nang mabalitaan ito. Ang reaksyon ng hawak kamay hitmaker sa report ng ating showbiz, Angel. Excited na ang pop rock princess na si Yeng Constantino na napaiyak pa nang malamang agad na sold out sa loob ng halos 6 na oras ang tickets para sa kanyang upcoming concert. Ito ay bilang pagdiriwang ng kanyang 20th anniversary sa industriya. Say naman ng Yengsters, deserve mo yan na humirit pa ng bikini man, may day 2 ang show. Magunita na bukod sa concert, reunion kung ilarawan ni Yeng ang nalalapit na pagtatanghal kasama ang fans na minahal ang kanyang musika sa loob ng 2 dekada. Unang nakilala ang singer-songwriter na nagpasikat ng mga kantang Hawak Kamay, Chinito at Ikaw nang sumali ito at manalo sa Kapamilya Talent Show na Pinoy Dream Academy taong 2006. Ang pinamagatang Biyaheng 20 concert ni Yeng na idedirect ni John Prats ay nakatakdang ganapin sa August 28 sa The Big Dome. Para sa DZRH TV 20 Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa pinibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang malit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.